Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome once again sa ating channel na Buhay Pinoy sa Amerika. Tingnan natin yung 10 mindsets ng mga immigrant na hindi nila kailangang ipakita kapag nasa USA na sila. Ano yung mindsets na yun? Ito yung kung minsan frame of mind lang yan. Attitude, opinion, o however you call it. Pero kumbaga, dyan na nahulma yung paniniwala natin. At ang sasabihin ko ngayon ay 10 mindsets, possible mindsets, hindi nangangahulugang lahat tayo meron ito, pero kung sakaling meron man, huwag sana nating ipakita ito, i-manifest ito kapag nasa USA na tayo dahil napaka-unfair naman. In-encourage ko po kayo na kapag meron kayong opposition o disagreement sa mga dinidiscuss ko, mag-comment naman kayo para ma-address. I'm not looking for bashers actually. Huwag namang mag-bash. Sabi nga niya ni Tita Small Laude, for entertainment lang naman. Informative lang ang channel ko. Kung hindi nyo gusto, hindi. Pero kung sakaling meron kayong disagreement na sa tingin nyo, mas may alam ako dyan sa sinasabi mo, paki-comment, pakilagay ang comment niyo sa comment box nitong video na kahit anong video ko para ma-share natin sa mas nakararaming viewers. Okay, so ito na yung 10 mindsets na to na sana i-avoid natin kapag nasa US na tayo or kapag papunta tayo sa Amerika. Number 1 is yung tinatawag na entitlement mentality. Ang entitlement mentality kasi ganito yun. Nakapasok ka lang ng US, feeling mo, sa'yo na ang lahat ng karapatan. So, the USA is a land of opportunity. Pero ang success sa Amerika, hindi madaling ma-achieve. Kailangan nating paghirapan yan. So you have to expect to work hard, to learn the ropes, and to contribute to your community. Hindi pwedeng ang mentalidad mo ay, ako lang ang nabubuhay, sa akin ng lahat, at kayong lahat, mabulok kayo dyan. Huwag ganon. Kung lagi tayong magiging feeling entitled, mahirap yun. Wala tayong contribution sa community. Napaka-unfair yun sa Amerika, di ba? Kaming mga Pilipino sa school ko, kapag na-observe namin na kasi kami sa isang Title I school kami, maraming benefits ang mga bata. For example, ang isa ay yung regular na nakaka-receive sila ng mga fresh prutas. Ipinamumud dyan sa kanila, usually through us, ng mga classroom teachers, tapos ibibigay namin sa kanila. Halimbawa, apples. For this day, apples. For tomorrow, mga peras naman. Pero ang nakakalungkot, pag labas mo ng campus, during dismissal time, makikita mo, pinagdadunk nila yung mga prutas sa basurahan. Or worst, makikita mo nasa kalsada, nasa sidewalk yung mga prutas. Parang ang unang reaction namin, eto na naman yung mga batang entitled na porket nakuha nila ng libre, wala silang pagpapahalaga. So, at a bigger scale, sana hindi ganito ang attitude natin na porket binigyan tayo ng libre, porket nakuha natin ng mas madali yung opportunity, aabusuhin natin yun. That's what we call entitlement mentality. Another one is victim mentality. So, yung pa-victim, sabi nga, di ba? Things don't always go according to plan. So, sometimes, planado ang pagpunta mo sa Amerika, pagdating mo dito, nag-fail yung expectation mo. Kagaya ko, more than a decade ago, na pumunta ako sa Amerika for the first time in my life. Akala ko talaga, ang Amerika ay parang Metro Manila. Pero nang makarating kami, ma-deploy kami dun sa aming assigned host county, Diyos ko Lord, cotton plantation, corn plantation. Wala kang makitang building. Isang napakalaking, akalaan mo nasa gitna ka ng asyenda. Pwede kang magsisisigaw at umiyak, maglupasay. Walang makakapansin sa'yo. So, instead of blaming others, we need to focus on what you can control and learn from setbacks. Huwag mo sabihin na, si mama kasi dinala ako dito sa Amerika. Ayoko naman talagang mag-migrate sa Amerika, pero si mama dinala ako dito. O, kapag ganyan, may dahilan ka para mag-blame ng iba. So, ang gawin na lang natin ay, let's embrace the opportunity kasi oportunidad yun eh. Ang iba nga, walang ganong klaseng oportunidad. Tapos gawa na lang tayo ng paraan para mas maging maganda ang buhay natin.
Number 3, isolation. So, the USA is a diverse country. We have to embrace new cultures, make friends from different backgrounds, and get involved in your community. Hindi porket Pilipino tayo, ang hahanapin lang naman natin ay lahat ng Pilipino. I mean, at first, tendency natin yan. Kasi, syempre, naghahanap ka ng kababayan. Pero once ma-realize mo na yung mga kababayan mo, ayaw naman pala sa'yo, dinadaan-daanan ka lang sa simbahan, kahit katabi mo na, pag peace be with you, hindi ka, binalingan para mag-exchange of peace. Doon mo marirealize na, sayang, winaldas mo lang pala yung panahon na maghanap ng mga kababayan. Ayaw naman pala nila na bulabugin mo ang buhay nila. So maghanap ka na lang. Just embrace new cultures. Make friends with other people from different backgrounds. Number 4, us versus them mentality. Yung kami-kami, tayo-tayo, sila-sila. Diba? Immigrants are a vital part of the fabric of the USA. See yourself as part of the solution, not separate from society. So tayong mga Pilipino, very regionalistic tayo. Ang unang regional characteristic natin is yung unique language na ginagamit natin sa daily communication natin. Ang mahirap kapag nasa Amerika na, kapag nagtitipon-tipon, kung dominated ka by one group of people na belonging to a particular region, patay ka, wala kang kausap, itchapwera ka na. So, yun yung tinatawag nating us versus them mentality na wala na, minority na tayo. Uwi na lang tayo. So, number 5, comparing yourself to others. Everyone's journey is different. Let's focus on your own goals and celebrate your unique accomplishments. Tigilan na natin yung pagsabi ng buti pa siya, buti pa sila, buti pa yung iba, kasi ang successful nila, buti pa yung iba, ang taas ng sweldo nila, ako, ang baba-baba. Ay, nasa Amerika na tayo. Ako ganyan ang prinsipyo ko ha. Nung pumasok ako sa Amerika, nasa ibang lugar na ako, magbabagong buhay na ako. I really don't care kung ano ang previous life ko, bagong buhay na to, so hindi dapat ako maapektuhan ng previous life ko. Pero tama yung sinasabi pa rin ng mga nakakatanda sa atin na ang hindi yung marunong lumungon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Pero I think they don't necessarily relate with each other. Kasi yung pag re-establish mo ng bagong buhay, isang paraan mo yon, isang coping mechanism mo yon para mag-survive at maging successful sa bagong estado mo. Di ba? Halimbawa, nag-decide ka na pumunta magtrabaho sa Dubai. Pero 3 years ka na nasa Dubai, iyak ka pa rin ng iyak araw-araw dahil na-homesick ka. In other words, hindi ka pa nakapag-move on man lang. Kailangan mo gumawa ng paraan na kumbinsihin na sarili mo na may bago na akong buhay, na andito ako, and I am working on a particular goal. And that is to work hard, magpadala ng pera sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas, at maging maganda ang buhay namin pagdating ng araw. Number 6, fear of failure. So, don't be afraid to take risks and step outside your comfort zone. So, sabihin mo, ay, ano ba naman tong Amerika na to? Sabi nila, ang dami-daming trabaho, pero ang dami ring layoff. Nag-endo na ako. Anong endo? End of contract. Hayaan mo na, ang dami namang trabaho dyan eh. Pwede ka pang mag-apply, araw-arawin mo pag-apply. Kasi ang daming kailangan, di ba? So, siguro nagle-layoff yung previous company mo dahil nagda-downsize sila. Baka maliit na yung production nila at nalulugi na sila. So, hayaan mo na. So, failure is a natural part of the learning process. Baka hindi ako matanggap ng mga ibang kababayang Pilipino ko kapag nasa Amerika na ako. Ay, hayaan mo sila. I mean, live on your own. Kung hindi ka nila matanggap, hindi. Problema ba yun? Number 7, the myth of quick buck. Quick buck, B-U-C-K, which means pera, money. So, building a secure future takes time and effort. Hindi nangangahulugan na, ay, mabuti pa itong nurse na to, 1 year pa lang siya, permanent resident na, at saka may bagong bahay na sila. Hindi po lahat ng tao nasasalo yung mga ganyang opportunities. Kung minsan, tinetest tayo ng Diyos kung hanggang saan tayo. Kaya, inuunti-unti niyang ibigay sa atin, yung mga grasyang ibibigay sa atin.
So, hindi get rich quick scheme. So, kailangan nating magkaroon ng long-term goal. Saan ako patungo, di ba? So, kung immigrant ka sa Amerika, eventually, ang goal mo is to become a permanent resident and finally become naturalized citizen and later on become a dual citizen of the USA and the Philippines. Kung yan ang goal mo. So, unti-unti lang. Ngayon, umutang ka ng kotse. Next year, siguro ready na ang credit rating mo para sa pagkuha ng bagong bahay. So, yun. Pakonti-konti lang. Number 8, intolerance. The USA values diversity of thought and religion. We have to be respectful of others' beliefs even if they differ from our own. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede mong kumbinsihin ang mga tao na sumapi sa relihiyon mo. Yung pagpaproselytize in public, bawal yan sa Amerika. I mean, hindi man yan subject to imprisonment, pero makakatikim ka sa mga tao na conservative na kapag nag-bring out ka ng relihiyon in public. Galit ako dun sa mga missionaryong sasalubungin ka, naglalakad ka sa park, tapos sasalubungin ka, tapos tatanungin ka kung may few minutes ka ba o nagbabasa ka ba ng Bible. Meron akong canned response dyan, pero hindi ko sasabihin sa inyo. Madali ko lang yan. Sinisisante ko yung mga yan. Madali lang silang you have to get rid of them kasi in the first place, huwag naman, be respectful. Nagpupunta kami naglalakad-lakad kami sa park para mag-release ng stress, para ma-enhance ang namin, mental health namin. Wag nyo kaming blabugin dahil hindi kami willing. Diba? But at the same time, we have to be respectful. Number 9, giving up easily. So, yung giving up, tanggalin natin yun sa bokabularyo natin kapag nasa Amerika na. There will be challenges along the way. Teachers, ang galing-galing mong teacher sa Pilipinas, pagdating mo sa Amerika, kulelat ka na dahil yung mga estudyante, iba naman. Ibang-iba po ang mga estudyante sa Amerika. So, pag ako may nagtatanong na kababayan natin na kumusta ang pagiging teacher sa Amerika, sinasabi ko talaga sa kanila ang totoo. At kapag humingi sila sa akin ng tips, sasabihin ko sa kanila right away kung ano ang mga dapat nilang gawin. Dahil ayokong isipin nila na frame up ko lang sila. Tapos pagdating pala dito, worst pala yung sitwasyon. So kung interest nyo ring magtanong ng ganyan, write it on the comment box kasi pwede nating pag-usapan yan. So, ang importante sa ating mga Pilipino, importante yung tinatawag nating perseverance and resilience. Diba? Pasensyoso ka. Kahit anong unos, kayang ma-survive. Sabi nga sa Pilipinas, pagkatapos ng baha, pagkatapos ng lahat-lahat ng napakalaking bagyo, makakakita ka ng usok. Anong gusto sabihin dun sa usok na yun? Aba, may buhay pa. Siguro sila, papainit sila ng tubig para magkape. Diba? So, at some point, biro yun, pero isang paraan yun, isang manifestation yun ng ating perseverance and resilience as a people, as Filipinos. The last one is the American dream is for everyone. Yung ganyang mindset. The USA offers opportunity, but it's not a guarantee of effortless success. So, wag nating sabihin na bakit yung ibang immigrants ganyan ang buhay? Bakit ang ganda-ganda ng buhay nila? Ako miserable. Kaya nga American dream you have to set your goal. Maraming mga multimillionaires dito sa Amerika na ganyan ang kwento nila. Yung kanilang ninuno, yung great-grandfather nila pumunta sa Amerika as a laborer. Tapos nag-put up ng coffee shop, nag-put up ng tailoring shop or whatever dahil yun sa hirap ng buhay. Pero ngayon, sila na yung nag-aani ng success. So, yung American dream na yun is really for everyone, but we have to work hard on it. And the way we work hard on it is relative. Maaaring madali para sa iba, mahirap para sa iba. So we have to be prepared to work hard and adapt to a new way of life. Hindi
Hindi porket galing ka ng Pilipinas, ang ganda-ganda ng estado nyo sa Pilipinas, pagdating dito, ganyan din ang magiging estado nyo. So kung minsan may mga sitwasyon na iba na yung occupation pagdating dito. Diyan sa Pilipinas, engineer, architect, pagdating dito nasa insurance business o kaya nasa construction business. Sabi ko nga niyan sa inyo, who cares? I mean, nagbago na tayo ng buhay, nasa ibang lugar na tayo. It's about time na tanggapin natin 'yon. Sana may nakuha kayong konting insight once again dito sa video natin ngayon.